Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer for today. Kasama natin mula sa Radyo Pilipinas World Service si Mr. J. Arevalo. And of course, tayo po ay inaalalayan at tinutulungan din sa bahagi naman ng ating executive producer din mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, si Miss Jam Season. At sa ating Master Control, kasama naman natin si Mr. Milo Jonella at sa ating Wirecast si Hero. Kami po ay nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan din sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And speaking of different parts in the different parts of the world globally, tututukan po natin ang nangyaring lindol. Actually, masasabi nating magkasunod talaga. Isang 7.2 at isang 7.5 na lindol na tumama sa Venezuela. Kahapon lamang ito. At sa ngayon, batay po sa mga impormasyong ating nakukuha, lalo na sa mga international newswires, ay mahigit 100 na po ang nasawi sa nasabing lindol at pinapangambahang libo ang maaring nasaktan o injured sa nasabing lindol na ito sa Venezuela. And the numbers could go even higher. So, minarapat po nating makapanayam ang ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Sako po kasi ng ating Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, ito pong jurisdiction nila nasa ilalim lang, jurisdiction nila ang Venezuela. Opo. So makakasama po natin ngayon para makakuha tayo ng karagdagang impormasyon tungkol sa kalalagayan ng ating embahada dyan sa Bogota, maging sa ating mga Filipino community sa Colombia, ang ating pong Vice Consul ng ating Philippine Embassy sa Bogota, si Vice Consul Micael Solitario. Okay? At syempre siya rin po ang tumatayong third secretary ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Vice Consul Solitario, magandang umaga po mula dito sa Pilipinas at good evening po dyan sa Bogota. Magandang umaga po Sir Ray at sa lahat po ng taga-pakinig sa Radyo Pilipinas World Service. Maraming salamat po sa pagkakataon na makapag-provide po ng update sa sitwasyon. Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa pagpapaunlak po ninyo, Vice Consul Solitario, dahil alam namin pong napakahalaga po nitong panayam nito dahil sa tindi ng inabot po ng Venezuela. Unang-una, kamusta po ang monitoring po ninyo sa ating mga Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas? Meron na po ba tayong natanggap na balita kung meron tayong naitalang casualty na Filipino living or working sa Venezuela? Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po ng nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela, malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela. So that's as we speak, Vice Consul Solitario, let me confirm that as we speak, mga around alas 7 ng gabi, oras yan sa Bogota, wala pa po tayong natatanggap na confirmation kung merong nasawi na Filipino na working or living sa Venezuela, particular dito sa Caracas. Tama po ba yun, Vice Consul Solitario? Yes, sir. At base po dun sa dalawang concentration ng ating Filipino community sa Caracas at sa syudad po ng Barinas, sa Barinas din po ang pangalan ng kanilang probinsya, nag-report na po sila that they are safe at all accounted for ang ating Filipino community sa mga areas po na yon. And speaking of our Filipino community, Vice Consul Solitario,
do you have any data or numbers kung ilan ba ang mga Filipino na working and living in Venezuela, particularly sa Caracas, kung meron po lang kayong data? Sa Caracas po, half of our Filipino community stays there. Ang pinakahuling datos po na ating nakalap mula po sa ating pagbisita ng 3 beses last year sa Venezuela upang kamustahin po ang Filipino community. We have 47 o 47 Filipino nationals living in Venezuela at kalahati po nun ay nasa Caracas, sir. Mhm. And itong 47 Filipinos nito, at kalahati nitong 47 na nasa Caracas, ano ang field of work nila? Kasi alam ko nag-start na naman ng Chevron, yung isang oil US company na mag-operate diyan sa Venezuela. Meron ba tayong Filipino na masasabing nagtatrabaho doon sa US oil company na yon, Vice Consul Solitario? Yes, sir. Bali po sa profile ng ating mga members of the Filipino community, karamihan po, almost 70% would be religious missionaries, mga madre po at pare na nakikipamuhay na po sa mga pamayanan at komunidad sa Venezuela. At ang iba naman po ay pansamantalang nagtrabaho dati, ngunit nakapangasawa na po ng mga Venezolano o Venezolana at bumuo na po ng pamilya at lumagay sa tahimik dito po sa Venezuela. Just to be clear, ano po, Vice Consul Solitario, ang Philippine Embassy sa Bogota, nasa jurisdiction niya ang Venezuela. Tama po ba, Vice Consul Solitario? Yes, sir. So bukod po sa Colombia, we also handle Venezuela and Ecuador po. Ayun. So we do not have any, sabihin na nating Consul General or any post sa Venezuela na pwedeng masabing na apektuhan ng lindol mismo sa loob ng Venezuela. Yes, sir. Tama po. So lahat po ng coordination sa mga concerns natin with Venezuela ay handled remotely from Bogota and wala po tayong honorary consul o anumang opisina as we speak sa Venezuela, sir. Pero ang lakas po ng lindol, Vice Consul Solitario, 7.2, and then after a few seconds or a few minutes, 7.5 naman. And it was also reported na naramdaman din sa Bogota ang lindol. Naramdaman din po ba sa Bogota ang lindol, Vice Consul? How were you able to feel the quake nung naramdaman nyo na sa Bogota yung lindol? Opo, bale kahapon po around 5:30 p.m. Almost 5:30 p.m. local time, which is about 6:30 p.m. in Caracas and in Venezuela. Naramdaman din po namin yung lindol. Ngunit bahagya lang po at sandali lang po yung pagyanig at madali din naman po kaming naka-evacuate dito sa Colombia. So wala rin pong significant na damage na na-report dito sa Colombia, pati po sa Filipino community dito sa Colombia, sir. So how is the embassy in Bogota establishing communications dito sa ating Filipino community sa Caracas at sa mga apektadong lugar ng lindol sa Venezuela? Yes, sir. Gawa nga po na kami ay nag-handle ng kalagayan ng ating Filipino community remotely from Bogota. We've established coordination group chat kung saan nandun po lahat ng Filipino community members, pati po ang miyembro ng embahada. At matagal na rin po namin itong ginagamit. Katunayan, nagamit din po namin ito nung pumutok yun pong political crisis noong January dito rin po sa Caracas. So, naging malaking tulong po sa embahada itong group na ito. Kahapon po, nung tumama ang lindol, agad po kami nagpadala ng pabatid at kinumusta sila. Pero understandably, we had to wait for maybe 30 minutes or an hour before na-restore po ang kuryente at internet. At pagkabalik naman po ng internet ay sa awa ng Diyos ay nakapagbigay naman po kaagad ng updates from all over Venezuela. Yun pong ating mga kababayan, sir. Ayun. And Venezuela, I think the president of Venezuela has already declared a national state of emergency. So sa sitwasyong ito, Vice Consul Solitario, may mga hakbang bang gagawin ng ating Philippine Embassy sa Bogota to reach out personally, physically sa ating Filipino communities sa loob ng Venezuela mismo? Yes, sir. Bukas naman po ang embahada
kung ano man pong aksyon na kakailanganin at ano man pong tulong na kakailanganin ng ating mga kababayan. As of today po, wala pa pong request na ipinaabot sa atin officially ng any form of assistance from our community members. Ang sabi po nila ay nakakapagbigay naman daw po ng kaukulang tulong doon po sa mga nangangailangan immediately yung Venezuelan government. At kaya po nung nasabi nyo, nag-declare na po ng state of emergency. At isa pong challenge din sa mga missions, hindi lang po mula sa Pilipinas kundi sa iba pang missions based in Colombia who are also handling Venezuela ay nananatili pong sarado yung main airport sa Simón Bolivar International Airport in Caracas at gayon din po yung mga roads at bridges connecting the major cities. So medyo nahihirapan po tayo to consider going there at this point. So we'll have to wait for the official advice of the Venezuelan government kung kailan po magbubukas ito. At kung kakailanganin po talaga ay syempre bukas at handa naman po ang embahada na magpaabot ng tulong sa mga kababayan natin. Alright. Kaya ko po kasi natanong yan, Vice Consul, kasi iba't ibang bansa, including the US, Saudi Arabia at iba pang mga bansa ang nagpahiwatig na ng kanilang pagnanais na tumulong para matulungan itong bansang Venezuela dahil sa lindol na ito. And I expect the Philippines will also do the same kasi kilala rin ng Pilipinas, Vice Consul Solitario, doon sa ating mga rescue teams na nabubuo dito at pinapadala rin sa ibang bansa. So, kung ganyan ang sitwasyon, kailangan pang dumaan muna sa Bogota. Kung sakaling mabuksan na nga yung mga major roads, kailangan muna dumaan sa Bogota bago makadiretso sa Venezuela. Yung kung anumang mga assistance na pwede nating ipadala, like for example yung search and rescue teams, kinakailangan dumaan muna sa Bogota bago makadiretso ng Venezuela. Tingin ko po, sir, it's possible. Siyempre, susundin po natin ang international protocols pagdating dyan. At gaya po ng nabanggit ninyo, ang mga bansa pong immediately na nagpadala ng tulong ay yung pong mga karatig bansa ng Venezuela. So, El Salvador. hindi naman po, yes sir, El Salvador, Mexico, United States at Canada. Gayon din po yung ibang European countries na may direct flights and connections with Venezuela. So, ang pangunahing challenge din po sa atin sa Pilipinas, syempre, ay yung layo talaga. So, almost 2 days po kasi ang travel one way going to Venezuela. Pero kung magpadala man po ng official na request for humanitarian assistance ang government of Venezuela, I'm sure hindi po mag-aatubili ang Pilipinas after evaluating the situation na magpadala ng kaya po nating ipaabot na tulong. Pero siyempre, Vice Consul, iba yung napapanood namin sa TV, iba yung napapanood namin sa social media. How would you describe, since yung proximity ninyo compared naman sa amin dito sa Pilipinas, napakalayo, pero yung proximity po ng ating Philippine Embassy sa Bogota, sa Caracas, how would you describe nung tumama yung lindol, 7.2 and 7.5, and how would you describe the situation ngayon sa Caracas? Gaya po ng inaasahan sa ganun po kalakas na lindol, syempre tinamaan po ang mga lumang infrastructure. Marami pong mga edifisyo o mga buildings sa Venezuela ang luma na rin po. So yun po ang mga unang tinamaan. Ang kanilang airport po ay nagsuffer din ng great damage. Ang bubong, ang ceiling ng airport kaya po nananatili itong sarado ay currently ina-assess pa po. Pero base po sa balita rin po ng ating mga kababayan, mabilis naman din pong na-restore yung sense of normalcy, kumbaga. Yung utilities were restored, the internet and the power na ibalik po kaagad. Nagkaroon po ng kaunting interruption sa tubig pero naibalik na rin po. Currently, may mga suspensions na mga ruta sa tren at sa bus which are expected to assess the infrastructure quality. Pero bukas naman po ang mga gasolinahan at mga supermarkets. May mga pila lang naman po. Pero sabi po nila, wala naman pong kailangan pong ikabahala sa sitwasyon po nila doon ngayon. Alright. So, before I let you go, Vice Consul, para makapagpahinga ka naman, siguro mag-aalas 8 na yata ng gabi dyan, sa Bogota. I'd just like to confirm na as we speak now, wala pa nakukuhang confirmation o informasyon ng ating Philippine Embassy sa Bogota na casualty na Filipino living or working in Venezuela, particularly sa Caracas, as we speak.
Yes, sir, that's right. So wala pa pong casualty, injury o nawawalang Pilipino at yun pong mga membro ng ating group chat na Filipino community members ay accounted for naman po at nagsabing sila po ay nananatiling ligtas sa kanilang mga tinitirhan, sir. Alright, that's good news. That's good news, and we hope and pray, sincerely hope and pray na it stays that way. Ano po? Pero syempre, yung ating heartfelt and ika nga sincere prayers din para sa Venezuelan people na talagang tinamaan ng malaking dagok na ito ng lindol na ito, and expected na if not hundreds, thousands ang maaring nasawi dahil sa twin tremors na ito. Ano pong mensahe po ninyo, Vice Consul Solitario, sa ating mga kababayan dyan sa Venezuela at dito sa Pilipinas na nakikinig at sumusubaybay po sa panayam namin sa inyo ngayon? Go ahead po, Vice Consul Solitario. Sa mga kababayan po natin sa Venezuela, makaasa po kayong mananatili ang round-the-clock na pag-monitor ng embahada sa inyong mga pangangailangan. Gaya po ng nabanggit na namin sa ating coordination group chat, anuman pong tulong na inyong kakailanganin, kung hindi man ngayon, pero sa mga susunod na araw, mananatili pong bukas ang lahat ng ating mga channels, whether through our WhatsApp group, sa aming Facebook page, PHN Colombia, o sa aming official email, bogota.pe@dfa.gov.ph. At para naman po sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, na may mga kamag-anak, kakilala o kaibigan na nananatili sa Venezuela, maaari nyo rin po kaming maabot through the channels that I just mentioned. Bukas po ang aming mga channels para po bigyan kayo ng updates. At kung hindi naman po, pwede rin po kayo makipag-ugnayan directly sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng opisina ng Undersecretary for Migration Affairs na nangangalaga sa kalagayan ng lahat ng mga Pilipino saan man pong sulok ng mundo, sir. With that, Vice Consul Solitario, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo sa amin sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng serbisyo publiko sa ating mga kababayang Filipinos living and working in Venezuela. And we hope and pray na, sabi nyo nga, walang casualty, walang nawawala na mga Pinoy. We hope, we pray, and that stays that way. And siyempre, panalangin din po namin ang safety po ninyo, ng ating ambassador at ng lahat ng official and staff ng ating Philippine Embassy sa Bogota. Maraming salamat po, Vice Consul Solitario. Maraming salamat po ulit, Sir Ray. At again, maraming salamat po sa pagkakataon na makapagbahagi ng updates tungkol sa sitwasyon. Salamat po. Thank you, Vice Consul Solitario. Keep safe and God bless. Ang ating pong Vice Consul and Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, Vice Consul J. Micael Solitario. Yan po ang ating unang bahagi ng panayam ngayong araw na ito para po sa episode nito ng Global na Tayo. Alas 8 na ng gabi doon halos sa Bogota, Colombia. Ano po, at bakit ang Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang ating nakapangin, kasi under the jurisdiction ang Venezuela. So under ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia ang jurisdiction sa Venezuela. So kaya po sila ang ating nakapanayam para malaman ang sitwasyon doon sa Venezuela, particularly sa Caracas. Tayo naman ay nalulugod, natutuwa at nagpapasalamat sa Poong May Kapal na as we speak, habang ini-interview natin si Vice Consul Solitario, wala pa pong nakakarating sa kanila o nako-confirm na Filipinong nawawala or nasaktan or nasawi sanhi ng 7.2 at 7.5 na magkasunod na lindol sa Venezuela. Wag po kayo maglilipat na talapitan, wag niyo po kaming bibitawan sapagkat ang susunod naman po natin makakapanayam ay ang ating Philippine Embassy sa Japan. Okay? Sapagkat alam niyo po, hindi lang po ang Venezuela ang tinamaan ng matinding lindol kahapon. Alam niyo ba na 3 bansa ang tinamaan ng lindol kahapon? 3. Kasama po ang Estados Unidos, California. Sa northeastern part ng California, lumindol din. I think kung di ako nagkakamali, nasa 5.9 ang lindol sa Northern California. Sinundan po yan, nito nga pong lindol na 7.2 at 7.5 sa Venezuela. At pagkatapos ng lindol sa Venezuela, after mga 30 minutes, naramdaman din ang lindol sa Japan. I think nasa 6.9 naman ang lindol sa Japan. So 3 po yan. 3. US, Venezuela, at Japan. So mamaya po, susubukan natin mga kapanayam o naka-standby na ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Kasama po natin ngayon
ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Consul General Quintin, magandang umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Kuya Ray, at magandang umaga din po sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay. Alright, thank you very much din po, Consul General Quintin. At unang-una, kakamustahin po muna namin kayo. Ano po bang kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Japan, particular sa northeastern part of Japan, na tinamaan din po na I think ng 6.9, correct me if I'm wrong, 6.9 na lindol kahapon? Yes, Kuya Ray, initially po ay naulat na 6.9, pero kinumpirma po ng mga otoridad dito na 7.2 din yung magnitude nung tumama dito. So far, sa kabutihang palad, wala naman pong naiulat pa sa amin na mga kababayan natin na naapektuhan sa paglindol. Patuloy po naming sinisikap na tiyakin kung kumusta po ang ating mga kababayan doon. So far mabuti naman po ang kalagayan nila rito. So I stand corrected, hindi pala 6.8. So later on na-upgrade siya sa 7.2 din. Consul General Quintin, 7.2 din. Opo. Wow. Okay, saan po particular sa northeastern part ng Japan ang naramdaman o epicenter ng lindol? Ito po ay dun sa Aomori at Iwate Prefecture, no? Ito po ay ito din po yung laging tinatamaan itong mga huling activity along the fault line, no? Historically active po ang fault line na yan. Kaya po itong mga lugar po ito ay lagi naman pong nakahanda para dyan. Meron po tayong mga humigit kumulang 9,300 sa mga lugar na yan, yung prefectures na apektado, yung Hokkaido, Iwate, Aomori, at Miyagi at Akita. No? So meron po tayong around 9,300 scattered doon po sa mga prefecture na yan. When we say 9,300, those are Filipinos living and working na sa nasabing prefecture. Opo. Okay. So as of now, wala naman, let me just repeat that, Consul General Quintin, wala pa namang naiulat na nasaktan o nasawi dyan sa lindol, 7.2 na lindol dyan sa tumama sa northeastern part ng Japan. Mayroon pong mga 10 o 11 na naiulat na injured. Kagaya ng nasabi ko sa kabutihang palad, wala pong Pilipinong naiulat, no? Pero ito po ay mga injuries na yun lamang pong nahulugan ng mga ilang bagay at mga hindi life-threatening injuries. Meron po isa o dalawa na mayroong serious injuries, pero ito po ay mga parang nangyari po sa mga may edad na itong mga ito. Pero nasa stable na condition sila sa ngayon po. Pag ganito po mga sitwasyon, Consul General Quintin, alam ko naman madalas lumindol din sa Japan, and I don't want to sound complacent, pero parang sanay na rin yung ating mga kababayan dyan sa lindol, and of course ang ating Philippine Embassy. Pero just to inform the public, anong ginagawa ng embahada to make sure that itong mga kababayan nating ito na naapektuhan ng lindol, namomonitor po niyong mabuti at nabibigyan niyo ng assistance. How do you do it? Unang-una po, siyempre, at the first instance, kapag ka po mayroong mga ganitong kaganapan, ay nagre-reach out po tayo kaagad sa ating mga Filipino community leaders dahil malayo nga po ang kanilang mga kinalalagyan. Talaga pong nakaasa po tayo sa ating Filipino community leaders, number one. At pangalawa po, nakakonekta din po tayo sa mga local governments. Kaya alam po natin kung gaano kapreparado ang mga lokal na pamahalaan at yung mga kababayan natin ay sumusunod naman sa mga alituntunin at saka sa lahat ng mga planong for emergency preparedness nung kanilang mga community. So alam na nila kung saan yung mga tamang evacuation areas at bawat tahanan, bawat household naman po ay meron yung mga tinatawag na emergency supplies. Yung mga local governments naman po ay kayang
may naka-imbak na supplies para maging autonomous sila for as much as long as 7 days, mga ganyan po. So may maayos po silang sistema dito at yun namang ating mga kababayan ay napapaalalahanan din natin sa pamamagitan ng ating mga Filipino community leaders. That's a wonderful news, Consul General Quintin, na wala tayong na-report na nasakta, wala tayong na-report na nasawi. Although meron tayong na-report na mga minor, let me repeat that, minor injuries lang, mga nasa 7 or 10 minor injuries. Pero walang na-report na nasawi o major injuries na naitala. Diyan sa 7.2, 7.2 na pala na lindol ang tumama diyan sa northeastern part ng Japan. Alright, maraming salamat Consul General Quintin, at unless, of course, meron pa kayong mahalagang mensahe sa ating mga kababayan sa Japan. And of course, dami po kasing mga kamag-anak ng mga Filipinos working and living sa Japan dito sa Pilipinas. Go ahead po, para po sa inyong mensahe, Consul General Quintin. Para po sa ating mga kababayan dito sa Japan, nagbigay din po ang pamahalaan ng Japan ng paalala na mag-ingat at umantabay sa mga anunsyo ng pamahalaan dahil maaari pa daw magkaroon ng ilang pang pagyanig sa susunod na linggo. So ang panawagan po namin ay maging alerto po at sumunod sa sa inyong mga lokal na pamahalaan. Para naman po sa mga pangangailangan o kahit na anong mga inquiry para po sa embahada, meron po tayong ATN hotline, yun po ang ating Assistance National Hotline. Kung meron pong mga katanungan at meron pong mga concerns, maaari pong tumawag sa aming hotline. Yan po ay 8049287979. Ulitin ko po, maaari po kayong tumawag sa amin sa numerong 8049287979. Yun lamang po, at hinihiling po namin at pinagdarasal po namin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino dito sa Japan. That goes the same for us, Consul General Quintin. We are also sincerely praying for the safety not only of our Filipino communities and Filipino diaspora sa Japan, but of course also ang safety ng ating Philippine Embassy sa Japan, including your Honorable Ambassador, and of course lahat po ng staff and employees ng ating Philippine Embassy sa Japan. Kasi kung wala rin ng Philippine Embassy sa Japan, wala makapagbibigay ng direktang serbisyo publiko sa ating Filipino communities. Maraming salamat po, Consul General Quintin. Maraming salamat po, Kuya Ray, sa pagkakataon. Ang ating pong Consul General Robert Quintin mula po sa Philippine Embassy in Tokyo, Japan. Nakakuha tayo ng latest na information tungkol po dyan sa nangyari namang lindol kahapon sa northeastern part of Japan. So, in-upgrade na pala to. Hindi na pala to 6.9. Ito pala ay 7.2. 7.2. Yan, 7.2 Kasi yung earlier reports ay 6.9, 6.8 to 6.9. So, na-upgrade na pala ito. Ito na pala ay 7.2. Halos kapareho nung lindol sa Venezuela, yung unang lindol sa Venezuela. At kanina, paalala ko lang, kanina nakapanayam din po natin ang ating Vice Consul at Third Secretary ng Philippine Embassy sa Bogota, Colombia. Walang iba kundi si Vice Consul J. Micael Solitario. At kanina lamang ang ating Consul General Robert Quintin ng Philippine Embassy sa Tokyo, Japan. Magbabalik po kami, mga kalipas, ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron pong na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. Dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway eh. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. At ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team. Ano po mula sa production hanggang sa ating technical side. Ulitin ko, kami po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin sa ating YouTube channel. Type nyo lamang po Radyo Pilipinas World Service. At sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast, gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Kaya po tayo nakakarating sa iba't ng ating programa, nakakarating din sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga Filipino seafarers. Alright. Ngayon, pagkatapos nating makausap, ano po ang ating Philippine Embassy sa Bogota at ang ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, mga bansang tinamaan po ng lindol. Ulitin ko ha, yung sa Bogota sa Venezuela po, magkasunod na lindol, 7.2, sinundan later on, agyat ng 7.5. At nag-declare na po ng National State of Emergency ang kanilang presidente sa Venezuela. And of course, patuloy pong tumataas ang bilang ng mga nasawi, lalo na ng mga nasugatan. Samantala, ayon naman po sa ating Philippine Embassy sa Bogota, ayon kay Vice Consul Solitario, sa panig naman ng ating Filipino community, ng ating Filipinos living and working sa Venezuela, particular sa Caracas, wala pa naman pong nakakarating na nako-confirm na nasawi o nasaktan as we speak kanina. So we expect din naman na may mga iba pang updates, pero as of kanina, as of let's say sabihin natin mga 8:10 ng umaga dito sa 9:10 ng umaga dito sa Pilipinas, around 7 or between 7 to 7:30 ng gabi sa Bogota, wala pa naman po silang natatanggap na ulat o confirmation na may nasawi o nasaktan na Pilipino sanhi po ng 7.2 at 7.5 na lindol sa Venezuela. Samantala sa Japan, ayon naman kay Consul General Quintin, ang ating ng ating Philippine Embassy sa Tokyo, Japan, na-upgrade na, ulitin ko po, doon sa mga sumusubaybay at kumukuha ng mga confirm mga details, 7.2 po ang tumama na lindol sa Japan. Tinaas po yan mula sa 6.9 na earlier reported kahapon. Ito po ay tinaas na sa 7.2 na magnitude. Okay? At meron pong mga naitala sa northeastern part ng Japan na madalas daw pong dinadaanan ng lindol o nakararamdam ng lindol ayon sa ating Consul General Quintin. Meron pong merong mga reports na merong mga minor injuries sa ating mga kababayan doon, pero hindi naman major, mga minor injuries lang. At ang maganda rin, wala pong naitalang nasawi na Pilipino.
ano po, na naninirahan at nagtatrabaho sa Japan, particularly dyan po sa northeastern part ng Japan na talagang nakaramdam ng lindol na 7.2. Alright, kasalukuyan po na tayo nakikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers naman. Nakatutok naman tayo dito sa Department of Migrant Workers dahil itong Department of Migrant Workers, tinututukan po ngayon kasi itong sitwasyon, ng mga nakauwi. May mga nakauwi na po kasi mga OFWs matapos palayain ng Russia. Natatandaan niyo yun nung nagpunta si Pangulong Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Nagpunta siya doon at nung nakausap niya si Russian President Vladimir Putin, kanila napag-usapan o napagkasunduan na palayain na itong merong 24 na OFWs na nakakulong sa Russia dahil sa kaso ng immigration. Pero there's a twist now kasi tinitignan po ngayon ng DMW yung kaso ng tinatawag na illegal recruitment. May tinitignan po sila ang kaso ng illegal recruitment at human trafficking na kinasadlakan nitong 24 na OFWs na ito. So yun po ang sinusubukan nating makuha ngayon ang Department of Migrant Workers at sa katauhan po ni Undersecretary Olalia, Undersecretary Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. Hindi lang po yan, may magandang balita rin tayo dahil merong 4 na Pinoy seafarers na lulan naman ng MV Epaminondas. Nakauwi na sa Pilipinas at iba pang crew inaasahan na pong susunod. Naalala nyo ba kung ano yung sinasabi kong MV Epaminondas? Yan pong MV Epaminondas ay isang vessel na nasamsam ng Iranian Embassy noong April sa Persian Gulf. So meron na pong 4 na Pinoy na seafarers na lulan ng MV Epaminondas na nakauwi na sa Pilipinas at meron pang ibang inaasahan na susunod. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Undersecretary ng Department of Migrant Workers, Undersecretary Bernard Olalia. Yusek Olalia, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Yes, good morning po, Sir Ray. Good morning po sa mga nakikinig po sa inyong programa. Good morning, Yusek Bernard Olalia ng DMW. Alright, Yusek Olalia, let me go straight to the question. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng mga ng ginagawa po yung investigasyon dito sa nakauwing 24 na overseas Filipino seafarers na na-detain sa Russia pero nakauwi na pero may anggulo pala dito na illegal recruitment at human trafficking. Yusek Olalia? Ako, tama po kayo. No? Unang-una po, tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na presidente dahil siya po ang dahilan. Kaya nakauwi itong 24 nating mga seafarers, na hindi po seafarers, no? Cleaners sa OFW sa Russia. No? Sila po ay nirecruit doon bilang undocumented cleaners. Ibig sabihin, hindi dumaan sa proseso. At meron nga pong illegal recruiter tayong na-identify. At noong sila po ay pinauwi natin noong June 21, 2026, meron po tayong nakuha mga sworn statements ng mga complainants, no? Actually, 11 yung unang nagsabi na sila ay nirecruit ng kasamahan din nila. No? Kasamahan din po nila na nagpunta doon bilang cleaners. Alam niyo po, Sir, ang ganda po kasi ng trabaho doon, napakataas ng sweldo. Okay. No? Ang sweldo po ng cleaner doon, pag freelancer kayo, aabot ng 150,000 isang buwan. Ha? 150,000 isang buwan? Opo. Nakakagulat po kasi ngayon lang tumaas ng gano'n. Dati maliit lang ang sweldo doon eh. Pero ngayong taon na ito, biglang tumaas. Siguro dahil sa hirap na hirap, kumuha ng mga foreign workers ang Russia dahil sa kaguluhan. No? So ngayon, ang dami nating mga naging OFWs as cleaners doon na nakapunta bilang undocumented. Kaya nga noong nagpunta ang ating mahal na presidente, nakuusap kay President Putin at nalaman niya may 24 nga na nakakulong sa immigration dahil sa overstaying, no? Hindi nagkatubili na nakiusap at pinalaya naman, no? So sa ngayon po, Sir Ray, may isa po tayong detine, no? Nakadetain siya ngayon sa NBI dahil siya yung nag-recruit, siya yung nagpadala doon at sumingil ng 140,000 doon sa mga ni-recruit niya. 140,000 per head pesos po. siningil niya per head.
Wow. Opo. Yun Okay. po ang sitwasyon ngayon. So lumalabas walang proper documentation lahat ito, Yusek Olalia. Wala po. Wala po. Nako. Opo. Okay. So, pero ito pong 24 na to, nakauwi na lahat ito no po, Yusek Olalia. Opo, kapiling na po nila ang kanilang mga mahal sa buhay at sa katunayan 23 po sila lahat na nakauwi dahil yung isa ay nakadetain. So kapiling na po nila, karamihan ba nga doon mga taga Ilocos So kababayan pa ng ating mahal na presidente. Oo nga. So, pero ibig sabihin, individual lang ang tinitingnan natin dito na human trafficker at illegal recruiter. Wala po tong involvement na isang illegal recruitment agency. Opo, tama po kayo, Sir Ray, no? Yung isang nag-recruit sa kanila, nagkaroon ng magandang experience, kaya nang hikayat. At syempre, may contact siya doon. Kakilala niya yung may-ari ng cleaning company sa Quartz, Russia. Oo, kaya yun ang nangyari. So ano pala to? Large scale human trafficking ito? Yusek Olalia. Walang ano to? Walang bail to? Dalawa lang. Opo, pero dalawa lang po kasi ang pumayag. Okay. Complainants. Okay. Oo. Doon sa initial na 11 natin na nakausap at na-interview, naawa siguro yung iba at hindi kinaya na magdemanda, kaya dalawa lamang ang ating nakumbinse. Okay. So, alright. So, pero nasa custody ngayon ito ng mga otoridad, itong Pilipinong ito na nanghikayat. Opo. Nakakulong na po siya. Inaantay na lang po yung resolution para formal na masampahan ng kaso. At tuloy-tuloy na po yung paggulong ng kaso at tayo po nakikisubaybay at nakikipag-coordinate sa IACAT. No, papasalamat po tayo sa IACAT, sa OJ, mga katuwang po natin, NBI at PNP, dahil po sa pagsulong ng kaso. Okay. Bukod po dito sa 24 na Pilipino na nakauwi na mula sa Russia, meron pa palang meron namang 4 na Pinoy na seafarers mula sa MV Epaminondas ang nakauwi na sa Pilipinas at meron pang inaasang iba pang crew na inaasang susunod, Yusek Olalia. Opo, tama po kayo. Napauwi na po natin yung 4 at tinulungan po natin yan at nakipag-ugnayan po yung kanilang ahensya, no? At sila naman po ay nakikipag-coordinate para tuloy na pong mapauwi yung mga natenga natin na seafarers at apektado po noong sa nasabing marine vessel. Okay, so ibig sabihin, pero itong nakauwi na po na 4, ano pong mga assistance na ibigay na ng DMW maging ng OWA sa kanila? Apo, unang-una, siyempre yung welfare assistance, no, dahil sila po ay nag-face sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience doon at sila po ay binigyan ng welfare. Siyempre, yung financial assistance, bibigyan po natin sila or binigyan natin ng 50,000 galing po sa DMW at iba po yung sa OWA. And then, siyempre, yung hotel accommodations and libreng transportation, pauwi po na kanilang probinsya. At siyempre, yung reintegration program po natin, Sir Ray, no? Ang ibig sabihin dito, kung sila po ay muling sasampa, magpahinga muna sila, magbakasyon ng kaunti, kapiling ang magulang at mga mahal sa buhay. At pagkatapos doon, hahanapan po natin ulit ng magandang trabaho. Ito pong MV Epaminondas, correct me if I'm wrong, Yusek Olalia, nasamsam pala ito ng Iranian Navy noong Abril sa Persian Gulf? Apo, sila po yung nakompiska, no? Dahil kung alam nyo, yung Strait of Hormuz, napaka-selang na lugar yan at dahil sa giyera noon, sa palitan ng US at saka ng Iran, so yung barko na yan ay nakuha ng Iranian at bago lamang silang napalaya. So, sige. Pero yung iba pang crew, kailan po kaya natin maasang makauwi? Yung iba pang crew ng Epaminondas? Inaantay lamang po natin yung kapalit, no? Kasi alam nyo po, ang mga crew na yan, hanggat walang kapalit, hindi po sila papayagan dahil importante po yung kanilang roles and duties na barko. Pero ang importante rito, ligtas po naman, no? Hindi po pinapabayaan, sila naman ay maayos at tinutulungan at sumasweldo. At yung kapakanan nila, at nakikipag-ugnayan din po tayo sa kanilang pamilya. So, hindi naman po labag sa loob yung kanilang pagpapatuloy ng pagbabarko doon, ano? Voluntary naman po sila at tayo naman po ay nakikipag-coordinate at updated po tayo sa mga reports.
And lastly, Yusek Olalia, 3 billion pesos karagdagang pondo inilaan para sa repatriation at reintegration ng OFWs. Tulad po na napag-uusapan natin, sa kanila ito nakatuon, itong karagdagang pondong ito. So, nasa kamay na ba ng DMW itong 3 billion pesos na karagdagang pondo na ito, Yusek Olalia? Mamarapatin po sana si Ray, ang aming mahal na sekretary na lang. Okay. I understand. Sige po. Anyway, so maraming salamat po. Okay, nawala si Yusek. Andiyan pa. Okay, wala na. Sige. Medyo naputol tayo kay Yusek Bernard Olalia ng Department of Migrant Workers. At magandang balita. May nakauwi na, confirm nakauwi na yung ilang mga crew ng MV Epaminondas. Ito po kasing MV Epaminondas, ito yung nasamsam ng Iranian Navy noong pong Abril sa kasagsagan po ng kaguluhan sa Middle East, So marami pa ho tayong bukod po kasi dito sa bukod po dito sa apat na crew ng Epaminondas, meron pa hong ibang inaasahang darating sa mga susunod na araw. At yung pong problema naman dito sa 24 na OFWs na cleaners, hindi seafarers, cleaners ang trabaho sa Saudi Arabia, meron pong tinitingnan anggulo dito ang DMW na illegal recruitment at human trafficking. At ang pasimuno ng illegal recruitment at human trafficking ay mismong kababayan nating Pilipino, batay po sa investigasyon ng DMW at ng mga otoridad. Okay? Biro niya, ang mahal pala ng taas pala na sweldo, ng cleaner sa Russia. 150,000 pesos per month. Daig pa ang sweldo ng isang direktor ng isang bureau, ng isang ahensya ng gobyerno. 150,000 equivalent sa 150,000 pesos a month. Sino ba naman ang hindi magpupunta doon kung talagang gipit ka, di ba? Naghahanap ka ng trabaho. Ang problema, walang kaukulang papeles. Kaya tinitignan po dito ang anggulong illegal recruitment at human trafficking. Ay, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkain tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kayo po ngayon ay sumusubaybay na sa mga huling bahagi ng ating programa dito sa Global na tayo. Pero hindi natin palalagpasin ang pagkakataong ito upang hindi natin balikan ang issue dito sa usapin pagdating sa age of criminal liability. O yung tinatawag din natin na Juvenile Justice and Welfare Act ng Pilipinas. Ito po ay sa likod ng nangyaring karahasan sa isang eskwelahan dito sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 2 minor de edad ang involved sa pamamaril na kinasawi ng 3 at kinasugat ng marami pang iba. Actually, meron pong wala pa lang ako makuhang update tungkol dun sa isa na nasa ICU, babae, estudyanteng babae na nasa ICU na tinamaan sa ulo. So, she's still fighting for her life. I just don't know kung ano pong update ngayon. Pero, nasa linya po natin ngayon ng komunikasyon muli mula po sa Batapa, Sige and Sige Law Office. Walang iba, kundi sa Attorney Josel Bataba Sige. Attorney Sige, magandang umaga pong mulit. Welcome back sa programang Global na tayo. Thank you po, Sir Ray. Maayong aga, magandang umaga sa lahat. Maayong aga, Attorney Sige. Attorney Sige,
mukhang lumalakas ang panawagan na maikulong, maisama sa kulungan itong dalawang minor de edad na ito. Although, of course, nasa kamay na ito ng DSWD o ng mga otoridad, itong dalawang bata, isang 15 anyos, isang 14 na taong gulang. Pero yung 15 anyos yata, Attorney Sige, mukhang nasampahan ng kaso talaga. Yung 14-year-old mukhang sa kamay ng mga social worker. Paano po natin maipapaliwanag yun? Ba't yung 15 sinampahan ng kaso, yung 14 hindi? Opo, tama po. So just like what I shared the first time we spoke, sabi ko sa above 15 or yung 15 na magkakaroon siya ng kaso. Kaya nagsampa na yung ating otoridad. Pero yung below 15, yun na po, pumasok na po yung bisa ng RA 9344 as amended na naging part na lang siya ng custody ng ating DSWD, ng ating social worker, i-evaluate yung kanyang sitwasyon at magkakaroon siya ng mga interventions, yung mga sinasabi nating mga programa para siya ay maituwid. Yung restorative justice na tinatawag sa batas. Kasi iniisip natin na under RA 9344, ang below 14 ay hindi po natin siya maa-assess in terms of criminal responsibility. Hindi po siya nasasaayon sa 9344. Alright. Okay. So 14 hindi makakasuhan. Dahil sabihin na natin, wala pang, dito ba papasok yung usapin ng discernment, Attorney Sige? Dun sa, sa 15 and above, ganito yung patakaran sa ngayon. Of course, hindi natin sinasabi na hindi tayo bukas sa anumang mga pagbabago, no? Kasi iba na ang panahon ngayon, as I already mentioned. So, but then, yung discernment na usapin, dun siya papasok sa 15 but below 18. Okay. Yung to ascertain whether he or she, the minor, wrongfully or knew the wrongful act, no? Wrongful act. So, alam niya, at saka dito sa discernment kasi, ito ay dinidetermine ng prosecutor, tsaka ng korte, hindi como yung bata is matalino or exposed sa digital, yun na yung discernment. Titingnan yung buong facts of the case, no? And then determine kung talagang vicious, no, yung sinasabi natin sa mental mindset ng bata, talagang merong yung parang vicious na mindset na talagang to cause harm. Dito naman sa below 15, ang presumption ng law under RA 9344, dahil siya ay minor de edad, so we will be sensitive, no, sensitive sa kanyang edad, at bibigyan siya ng mga interventions. Pero sa muli, sasabihin ko, just to be fair, na ang RA 9344 is really about restorative justice but balancing the rights of both the victims and the offenders. Okay. Hindi naman na komo yung victim, is especially pag minor din yung victim. Yes. Kailangan din protection ng batas. So, yun nga, Attorney Sige, siguro doon, kaya siguro medyo nagkakaroon ng malaking debate tungkol dyan, balancing act, di ba? Yung sinasabi po na balancing act para sa ilalim ng batas na ito. Kasi ang dumalabas po, paano naman yung pamilya ng biktima? Paano yung biktima? Pinatay ng kapwa niya bata, wala rin namang kaalam-alam yung biktima sa gagawin itong batang ito. Paano naman yun? Yung mga nabiktima ng batang ito, na knowing na itong perpetrator na pumatay na bata, imbes na ika nga mapatawad talaga ng parusa, nasa kamay ng, sabi natin, social worker o ng bahay pag-asa, he's living his life, di ba? Without any, sabihin na natin, talagang punitive consequences na pinataw sa kanya. How can we explain that sa mga biktima nung isang juvenile na nakabiktima na tulad ng ganito? Tama po. Mahirap. Masakit, no? Lalo na, especially sa akin din, kasi 80% yata ng mga kaso ko over the last 20 years, nasa biktima po ako na minor. Yun. Mga rape victims po. Yung iba, wala na nga, no? Pinatay talaga.
at talagang brutally raped, no? So sobrang sakit po kasi hindi na maibabalik yung mga buhay ng mga namatay. Kaya lang po bilang abogado at tayo ay naniniwala na mayroong batas at kailangan dapat baguhin din natin yung batas kung kinakailangan. Pero tingnan din natin yung consequences ng pagbabago din ng mga batas. Kasi sa akin, sir, ang pag-iisip ko is over the last more than 20 years as a law professor and as a lawyer, sobrang dami tayong batas. Pero ang problema, parang pinaglalaruan lang din natin. Kasi maganda sana kung buong-buo yung intervention ng batas, no? Kasi marami talagang mga interventions, tsaka diversion pa na programa na hindi naman talaga totally maibabalik din sa mainstream yung bata until such at a time na talagang nagreforma siya. In a way, pag pinipilit kang magreforma, para ka rin namang kahit papaano pinarusahan, no? Pero ang masasabi ko lang in this sense, no, hindi makakawala sa liability kahit papaano civil or administrative yung mga may edad na nakasangkot dito in a way, no? Halimbawa, sinabi ko criminal negligence, no? Yun ang iniisip natin, no? So I hope we can find something, no, that will appease the emotion ng ating mga magulang. Pero tingnan natin yung pangkalahatang sitwasyon. Kasi una bes, sa ngayon pa lang 15 and above yung mga dinidetermine na criminal responsibility at tinitingnan natin yung mga suspended sentence na yan at mga diversion na yan. Iuna sa lahat, kahit 15 to below 18, wala din tayong mga family courts na marami. Yes. Wala din tayong mga social worker. Yes. Wala din tayong mga youth detention centers na sinasabi ko. Kasi hindi naman insigida pag itaas mo yung age of criminal responsibility or ibaba mo from 15 say to 12 na hindi na rin natin kailangan yung youth detention center and also social workers. Mas dadami pa, dudoble pa ang pangangailangan natin. Pero definitely, hindi sa inyo po ba, Attorney Sige, katanggap-tanggap ba? Halimbawa, just for the sake of discussion, okay, na ibaba ang age of criminality, age of criminal liability. Halimbawa, 12 years old. Halimbawa, dapat ba na maisama ang isang juvenile offender sa mga adult offender sa mga kulungan? Do you think that is feasible at makakatulong ba yun sa kanilang reformation? Hindi po. Kaya ang sinasabi ko, kahit na ibaba man natin based on evidence, hindi on emotion, hindi pa rin po dapat na yung mga minor offenders kasama sa kulungan ng mga adults. Pero yun na nga sa ngayon pa lang, wala nga tayong mas maraming kulungan na para sa mga minor. So wala sang choice, isasama pa rin siya sa mga adult, no? At ang sinasabi ko dito, Sir Ray, is if I may, nanggaling na rin po tayo sa 9 years old noon. Na kung saan 9 years old ang ating age of criminality, no? I mean, of criminal responsibility. Yun yung pinag-aralan ko kasi medyo may edad na tayong lawyer. So, marami tayong mga kaso in the past na kahit mga 9 years old nga is na mayroon na talagang discernment at even before kasi talagang hindi katanggap-tanggap ang krimen. Pero ang korte ang talagang nagdi-determine. Alright. Tama yung nabanggit po ninyo, no? Kasi unang-una, di ba, dadalhin sa bahay pag-asa for the reformative transformation. Pero ang tanong ko lang doon, Attorney Sige, sa tagal po ninyo ng hawak ng mga kaso ng ganito, ilan po ba ang bahay pag-asa dito sa Pilipinas na nagbibigay ng serbisyong ganyan? Well, isang time ko nga nang I was very active, no? Halos wala ngang bahay pag-asa kasi actually sa totoo lang yung bahay pag-asa na yan hindi naman yan nakikita doon sa original law. Dito tayo sa amendment of 2013. By the way, I made a mistake during the first interview. 20 years na tong ating batas. Yung 2013, yun yung amendment. So ngayon, ang sinasabi sa batas, as amended, lahat dapat ng highly urbanized city, which is ilan yun, 30 plus, no? And then all provinces, mga 84, 81, no? Dapat merong bahay pag-asa.
And yung Bahay Pag-asa, ito yung part ng advocacy ko. Kasi marami akong napuntahan, no, as a lawyer. Hindi yun building. Meron yung programa. Meron talagang tutok ka, may psychologist, may house parent. Pero alam mo, sa nakwento ko nga in some of my interviews na, meron ngang mga child in conflict with the law na bata pa, siguro na-rehabilitate ng konti, pero nang lumabas, ito yung naging mga rapist ng aking mga kliyente. Teka, Oo. hindi ba dapat na-transform sila? Bakit parang lalo pa sila naging malala? Ito nga yung advocacy ko kasi iniisip ko, ano bang nangyayari? Kasi tingnan mo, well, I specialize in rape, especially mga gang rape, yung hindi lang isa ang nagre-rape, kundi mga 5, 6. And you know, sa siyasat ko, marami doong mga offenders na okay, adult na nga sila, pero kung titingnan mo yung kanilang background, mga CICL sila. So nagtatanong ako, saan na yung reformation doon? Yun. Kaya pag-isipan din natin yun. So meaning, attorney, maganda ang intensyon ng batas pero kapos sa pagpapatupad ng batas. Opo, kasi nagsayang lang tayo ng alam mo yon, ng panahon kung titingnan natin, to be very candid, no? Sana maintindihan to ng ating mga policy makers, and you know, kasi hindi nila alam yung actual practice eh. So as lawyers, hindi naman namin to mapapublicize yung mga findings namin internally, no? Pero masakit para sa akin tingnan na most of the accused that I have confronted and sent to jail, meron nga akong kaso, 9 years old, pinagtulong-tulungan ng 3 tiyo, no? Death penalty po yung nakuha ko doon. Pero nasuspended po yung death penalty. Kaya andyan pa rin sila sa kulungan. So, kung titingnan mo, babasahin mo yung kanilang mga history, yung mga children in conflict with the law na rin sila, mga pasaway na rin sila. Kaya dapat talaga hindi lang pagpapatupad or pagbaba ng age of criminal responsibility ang isipin natin. Talagang isipin natin paano talaga natin ma-implement ng buong buo yung 9344 na pag sinabi nating bata pa, halimbawa 9, 10 or 12, hindi na maibabalik nang hindi talaga nag-reform. So hindi lang amendment sa batas, kung hindi yung mismong pagpapatupad ng nasabing batas ang dapat nating asikasuhin at siguraduhin na napapatupad at na napopondohan ng maigi. Dahil medyo kinabahan ako doon Atty. Sige, sinabi niyong okay, tapos na siya doon sa, nakalabas na siya, kumbaga graduate na siya doon sa transformative phase niya para sa restoration niya. Pero lumalabas sa inyong pag-aaral, na-involve pa siya sa ibang mga kaso tulad ng rape at iba pa. So parang walang nangyari doon sa restorative, transformative phase na yon, Atty. Sige. So, paano po, kung in fairness no, sa mga mabubuti at maaayos na mga youth centers, sa iba talaga, hindi maayos, lalaki, babaeng, bata, i-mix mo ba naman? Tapos wala ka namang programa the whole day, mamanood lang sila ng TV. Paano yun? Wow. So, okay. So we need to really emphasize that kasi, Sir Ray, I have to emphasize na yung batas kasi, hindi lang to para sa isang tao, sa isang pamilya, sa isang bata. Para to sa buong bansa. Ayaw naman nating sabihin na hindi tayo child-friendly. Very sensitive ang Pilipinas. Mahal natin yung ating mga anak. Alam natin na may mga offender na galing din yan sa bugbog. Alam mo yun? May mga magulang tayo na mga siraulo din na, alam mo yun, sila din ang nagkukos ng violence sa kanilang mga bata hanggang sa sumama. Diba? So ang iniisip natin when we look at the law on a more macro level, we have to maintain to be child friendly and sensitive. Kaya nga sinasabi natin ayaw nating makulong ng agad-agad yung isang minor. Pero dapat lahat ng mga safeguards and provisions talagang ma-comply natin para makita natin yung improvement through the years. Yes. So Attorney Sige, siguro last question ko po. If you were given a chance to talk to our lawmakers and probably given a chance to be consulted by them kung kinakailangan magkaroon ng amendments or revision sa batas na ito, ano po ang sasabihin nyo sa kanila and what would you recommend to them?
Ang sasabihin ko po, wag silang gumawa ng batas na hindi evidence-based. Na emotion lang ang ginagamit. Kasi sa lahat ng bagay sa Pilipinas, emotion lang ang ginagamit, hindi evidence-based. Paano tayo magiging evidence-based? Konsultahin po natin ng malawakan yung korte. Kasi, una marami tayong family courts. Tsaka ang maganda nito, Sir Ray, sa pag-a-amend natin ng 9344, we already have 20 years of data. Meron na tayong analytics na makikita na saan yung pain point. Yung mga, alam mo, yung mga nakakausap ko ngayon ng mga judges, hati din sila. Kasi it's also based on their own experience. Yung may time talagang nakakausap yung mga minor, napapayuhan, naseserbunan, yung mga, alam mo yung mga korte na halos patong-patong na yung kaso kasi iba-iba yung mga assignment. Social worker, kulang-kulang. At meron akong nadiscover. Ito lang sa show mo, sasabihin ko, kahapon ko lang nadiscover. Itong mga social worker natin, marami itong mga licenses na kailangan. Yung isa doon, yung data privacy. Kasi syempre, 'di ba, na tayo, digital na ngayon. Maraming mga hindi nakakakuha ng data privacy certification kasi ang alam nyo po, mga casual lang itong mga social worker natin. Imagine, hindi pa napaplantilya. Kulang-kulang ang sweldo tapos sila yung magbabantay ng mga batang pasaway na mga to. So, kulang-kulang 'yun. Guidance counselor po, kulang din sa mga eskwelahan, cyberbullying, ibang kaso pa yon, hindi rin napapatupad ng maayos kasi understaff. So tingnan natin yung kabuuan. This is not blaming anyone, but tingnan natin ang kabuuan because in a nutshell, Sir Ray, ang polisiya ay buhay po yun na dokumento. Hindi po yun papel. Kaya kailangan i-design natin ng relevant at tugma sa pangangailangan natin at sa mga sinasabi ng nandyan na sa frontline. Alright, Attorney Sige. At nako, maraming salamat po sa oras na pinagkakaloob nyo sa amin and your in-depth, objective insight, perspective dito sa matters being discussed. And I know hindi ito ang huli nating pag-uusap tungkol dito, Attorney Sige, because we will be kumbaga sa Tagalog nga, tututukan natin ang sitwasyong ito, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at sa kasong ito. And hopefully, you can always provide us with your time para maipaliwanag ito sa publiko. Maraming salamat po, Attorney Josel Batapa Sige. Thank you very much po, ma'am. Maraming salamat po at more power sa inyo. At I have to say, maraming salamat din po sa pag-carry nito kasi para ito sa ating mga kabataan. Salamat po. Thank you very much. Ang ating pong butihing Attorney Josel Batapa Sige ng Batapa Sige and Sige Law Office. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay sa ating Global na Tayo team. Ang ating executive producer for today, si Mr. J. Arevalo. Kasama naman, of course, nandyan pa rin naman ang naka-assist sila Step. And of course, nagpapasalamat din tayo kay Miss Jam Season. And of course, sa ating Master Control, nandiyan po si Mr. Milo Junela at sa ating Wirecast naman si Hero. Ang tabayanan po ang mga susunod nating programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang ating English Program Service, Dateline Malacanang at iba pang mga English programs. Sa inyo po sa ilang saglit lamang. Again, ito po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Stay safe and God bless. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.